Nasaan sila? Hindi ko na alam, Joven. Bakit ba? Gusto ko lang maalala ulit na may pinaglalaban tayo. Ito na lang ba lagi ang gagawin natin? Panay sayawan at pista? Puro romance at panunuyo? Totoong tahimik ang mga nakaraang buwan. Pero ayoko makalimot. Ayoko magbulag-bulagan. Sabi ni Steven Cyrus, when disaster strikes, the time to prepare has passed. Sa Tagalog, tapos na ang oras ng paghahanda kapag dumating na ang sakuna o kapahamakan. Yes, thank you Google Translate. At katulad ng hindi paghahanda ng mga sundalong Pilipino, habang tahimik ang mga Amerikano na nagresulta ng kanilang lopsided na pagkatalo, pwede din tayong maging katulad nila kapag hindi tayo naghanda sa pagdating ng emergency. Dun 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 dun. Okay, sige. Bago ko i-share sa inyo yung number 1 tip ko on how I effectively save for emergencies, let's define muna syempre, ano ba yung emergency fund? So, emergency fund is just a term, to be honest. It's actually a pera. Pera. Ito yung perang iniipon mo na gagamitin mo lang sa oras ng emergency. Take note, ha? Emergency purposes only. Okay? So, bakit mo kailangan to? Kailangan mo to kasi halimbawa, nag-iipon ka ng pera para sa pinapangarap mong bagong iPhone model with minimum additional features sold at a maximum price. Ay, sorry, may tinamaan ba? Sige, ibahin natin. So, halimbawa, nag-iipon ka ng pera para sa pinapangarap mong Japan trip next year. Kaso bigla kang nagkaroon ng emergencies. Tapos, sakto, wala kang ibang pwedeng paghugutan ng pera. Ngayon, it will leave you with 2 choices. Number 1, gamitin mo muna ang Japan trip savings mo. Or number 2, mag-loan or magsanla ka muna para sa emergency na to. Any of the 2 choices ay for sure hindi mo magugustuhan, bro. But, if you have an emergency fund, you will have a relief na hindi mo na kailangan pang mamili kung yung mahal mo ba o yung mahal ka. Dahil you have a dedicated savings just for this kind of situations. Diba solid? Yan, na-define na natin kung ano ibig sabihin ng emergency fund. Now, sabi ko kanina, diba? Emergency ay yun yung mga valid emergencies lang. So, how do we know if an emergency is valid? So, kapag may sale sa Shopee or Lazada, matik emergency yan, ha? Hindi, joke lang. Baka masisi nyo pa ako at mag-add to cart kayo. Sabi nga, you are now a version 2 of yourselves. You're better, bolder, and wiser. Bagong Noype nga, diba? Kaya naman, di ka na basta-basta natataranta pag may mga sale lurking somewhere. So, ano ba ibig sabihin ng emergency? Tingnan natin dito sa Merriam. Sabi ni Merriam-Webster, an emergency is an unforeseen combination of circumstances or the resulting state that calls for an immediate action. So, anything na unforeseen at kailangan ng immediate action can be categorized as an emergency. Halimbawa na dyan ay kung may aksidente, death, job loss, medical need, or house repair caused by disasters like typhoons and earthquakes. Pwede ko bang gamitin sa non-emergency situations ang emergency fund ko? Pwede naman, kasi at the end of the day, pera mo naman yan eh. However, if gagamitin mo siya sa mga non-emergency items, then it beats the purpose of having it in the first place. Tsaka mahirap kasi pag nasanay ka na yung gagamitin mo yung emergency fund mo sa non-emergency, mahirap yun, di ba? Tsaka paano kapag nagkaroon ka ng legit emergency? Di ba ka mahugot mo na nga yung pera mo sa Japan trip fund mo, di ba? Wala ka, ikaw din. Magkano dapat emergency fund ko? Sabi ng marami daw, it is best to have the money that can cover at least 3 to 6 months of expenses. So, kung ang monthly expense mo ay 10,000, compute tayo. 10,000 times 6 equals, okay, 60? Ay, maximum 60,000. So, emergency fund mo dapat, kung 3 to 6 months, ay 30 to 60,000 pesos. Malaki din, no?
So, saan ko naman pwede ilagay ang emergency fund ko? Emergency fund mo kasi kailangan liquid. So, meaning, dapat madali siyang hugutin kung kinakailangan. Kasi nga, emergency can happen anytime eh. Hindi mo alam kung kailan mangyayari yan. So, dapat, ang emergency fund mo is nakalagay siya sa mga venue or sa mga vehicles na madali mong mahuhugot. So, number 1 is pwede ka mag-open ng savings account of your chosen bank. Ang dami naman na ngayon eh. Then, number 2 is pwede ka din mag-open ng digital bank if you want a higher yield. So, I have a different video on that. So, you can just check on the screen or sa description or sa comment. Di ko lang kung sa ilalagay. Basta makikita nyo yung link doon. Yung iba, nire-recommend na ilagay nila yung pera sa money market funds. So, iba naman sa mutual fund or kung ano man. But, ako personally, ginawa ko siya before. But I realized na although madaliit pa rin naman siya makuha, medyo mabagal kasi yung dating ng pera doon. And nung ako yung nagkaroon emergency before, parang nangyari ay nawala. Parang yun, lugi pa yung perang pinasok ko. So now, I don't personally do it anymore. Kasi, yun nga, emergency can happen anytime eh. So, and with money market funds kasi, kadalasan yan may mga minimum holding period tsaka fees yan eh. So, yun nga, tulad ng sa akin, kung magkataon, ay mabawasan pa initial capital mo. Imbis na plus ka, nag-minus ka pa. Okay, salamat naman tumagal ka kapatid. Kaya naman today na at bukas, I will share my number 1 tip on how I effectively build my emergency fund. Marami ng practical ways na nagkalat sa internet on how to save for emergencies. Kaya, hindi ko na ulitin yun. Parang hindi tayo ulit. So, my number 1 tip on how I effectively save for emergency fund, here it is. Start small and enjoy the process. Ulitin natin. Start small and enjoy the process. Diba nga sabi kanina, ang dapat coverage ng emergency fund mo is around 3 to 6 months. So, kung halimbawa, meron kang 10,000, so you will have to ipon maximum of 60,000. So, kung titingnan mo, nakakalula, di ba? Yung makakalula yung ganun. Siyempre, hindi lang naman yan ang gastusin mo eh. I mean, marami ka pang bills to pay, may sinusuportahan ka pang 2 panganay. So, yun. Kaya ako naman, kung first time mong malaman to, you'll either put huge chunk of your money para ma-build ito quickly o kaya naman ay baka ma-discourage ka na lang at huwag mo na ituloy. At dahil nga na-realize ko na emergency can really happen anytime, nung nalaman ko to, alam nyo, na-pressure talaga ako. Yeah, na-pressure ako to build it fast. And really, yeah, to build it fast. So, nangyari, while my intention may be pure na mabilis agad matapos, I didn't realize na it took a toll on me. Then, I forgot to enjoy the journey of building it. So, kaya naman, I changed my approach. What I did instead is, I did mini goals or mini targets. So, for example, ang total target mo ay 60,000, pwede mo siyang i-divide into 6 or kung ilan mang mini goals na target mo. Pero, for simplicity's sake, let's say gawin natin siyang 6 mini goals na ang target mo ay to build 10,000 per goal or per stage. So, ikaw na magsabihin natin 10,000 for 3 months. Ayan. So, diba? Since dinivide mo na siya sa mini goals, naging mas siya, manageable at achievable siya, diba? Tsaka, alam mo yun, iba din kasi yung feeling kapag may na-hit kang target eh. Kasi kapag isang big goal ka lang, syempre, matagal ma-hit yan, di ba? So, may tendency na tamarin ka or ma-burnout ka or ano man. But, if you have those mini goals, mas madali mong ma-hit at makita mo yung breakdown ng progress mo. Di ba? So, that way, you are starting small, pero unti-unti, nabibuild mo yung emergency fund mo, while at the same time, yung pressure ay wala or nababawasan. At which, in turn, you enjoy the process. Okay? So, there you have it. Tapos na yung video. I hope you learned something new today. And to end, gusto kong iwan to sa inyong Proverbs 6:6-8. Verses 6-8. Sabi dito, go to the ant, you sluggard,
Consider its ways and be wise. It has no commander, no overseer or ruler, yet it stores its provisions in summer and gathers its food at harvest. So, be an ant. Hey, bye-bye.